So praise the Lord. So mula po sa aming pamilya, sa BSPCF, kami po ay nakikiselebrate sa mga angels ng Diyos sa pagse-celebrate po nyo ng 37th anniversary. So ako po yung naniniwala na ngayong umaga po, may pong aspeto ng katapatan ng Panginoon na hindi lang po paparinig sa inyo, I believe pararanas po sa atin. Sabi nga po great His faithfulness. Kaya po nung sinabi po sa akin ng team nyo, siguro po 3 linggo na akong nagsusunog ng kilay at bigote para magawa yung outline nito. So, nakakasiguro po ako na God has something great for you. Okay, praise the Lord. Let me pray lang po, Father, in the name of Jesus. Lord, we thank you. Great is thy faithfulness. They are new every morning. That even in this morning, Lord, in your sanctuary, Lord, because of your presence, Lord, it will make difference in our life and especially our relationship to you. Lord, I pray na each and every one of us na nakatikim na, nakaranas na ng katapatan mo, nagdedeklara po ako na mas ibayo pa, mas greater pa ang nakalaan para sa amin. Kaya gawin po nyo kaming karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng panibagong katapatan mula sa inyo. At kami rin, Lord, ay maging tapat sa aming relationship, sa aming paglilingkod sa inyo. Marami pong salamat. Basbasan po nyo ang inyong lingkod sapagkat kung wala po kayo, wala akong magagawa. Biyaya lamang nyo, O Diyos, ang nagbibigay sa aking kalakasan upang tumayo sa harapan ng pamilyang ito na inyong itinalaga para sumamba sa inyo ngayong umagang ito. Lord, I declare and decree that each and everyone in this place will be blessed by your word, and I declare and decree that the Holy Spirit will fall upon them, that there will be an enabling anointing, that each one of us will experience new, great, powerful faithfulness from you. Anoint thy servant in Jesus' name. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, yan po yung aking slide. Bago na pala ang inyong logo. Maganda po ha. Praise the Lord. Okay. So, ito po yung aking umpisang Bible verse. Ang sabi sa Lamentation. Lamentation po ay sinulat ni Ezekiel ni Jeremiah na tinatawag na weeping prophet. At ito po yung kanyang lament o yung kanyang hinaing para po sa bayan ng Israel sa kabila po ng mga kasalanan, idolatry, pagtalikod, hindi pagsunod. Sinabi pa rin po ni Ezekiel, sabi niya, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So para po doon sa iba, alam po natin, magkaiba po yung mercy, magkaiba yung grace. Si mercy po ay hindi ka mag-anak ni Marites. So, yung mercy po, pag nahuli ka ng pulis dyan, at ikaw ay salip na tikitan, naawa sa iyo, nakatanggap ka ng mercy. Pero kung nahuli ka ng pulis, hindi ka na tinikitan, naawa pa sa iyo, pero natuwa naman sa iyo, binigyan ka pa ng 500 para may pang Starbucks ka, yun yung grace. Hindi, dapat mahuli ka, hindi ka tinikitan, mercy. Nahuli ka, hindi ka na tinikitan, binigyan ka pa ng pangkape. Kaya yun ang grace. So I believe by the grace of God, we will experience His faithfulness this morning according to His word. Kaya po nilagay ko doon yung kape. So His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Lamentation. So pinamagatan ko po, okay, para po sa kapakanan ng iba, pipilitin ko po ang Tagalogin to, miski taga Bulacan ako. Faithfulness is the act of remaining steadfast and committed to His word. So ang Panginoon ay faithful. Tatayuan po niya, committed siya dito po sa pinangako niya sa Bible. Ganoon po ang katapatan ng Diyos. Kaya po pwede po nating panghawakan
ang salita ng Diyos. Kasi po, faithful po siya. Pangalawa po, it is a demonstration of grace and assurance of His presence in the face of adversity and temptation. So may puprove natin na ang Diyos ay faithful, hindi lang po sa Kanyang salita, pagdating po ng ating problema, pagdating ng pagsubok, pagdating ng temptation, ide-demonstrate niya kung paano po yung presensya niya ang magbibigay sa atin ng katayuan, ng standing, para po makita natin yung faithfulness ng Diyos. Kaya ako po ay naniniwala, actually kanina nagwo-worship tayo, sabi ko, Lord, ano Lord ang word mo para sa kanila ngayong umagang ito? Alam po nyo, habang nagwo-worship tayo kanina doon, sinabi ng Panginoon sa akin, ipuprove ko sa kanila ang katapatan ko pag na-prove nila ang katapatan nila sa akin. Ako po ay maraming beses nang umiyak sa Panginoon, nag-pray. Sabi ko, Lord, bakit ako tinawag mo? Puro ako kapalpakan. Lord, I have faith in you, but I do not have faith in myself na I can accomplish, I can complete what you have begun in me. Sabi ko nga po sa inyo, kung si Brother D.Y. cum laude, magna cum laude po ako . So magna 9 years ako bago nakatapos ng college. 8.5 years po ako sa college. Kaya magna 9. So magna cum laude ko. Sabi ko, Lord, bakit ako? Alam po nyo, sabi ng Panginoon sa akin, sabi niya, anak, wala akong tinawag na palpak. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi ka palpak. Sabi ng Panginoon, wala akong tinawag na palpak. At sinabi sa akin ng Panginoon, sabi niya, anak, kung sabi mo, meron kang pananampalataya sa akin, sabi niya, huwag mong kalilimutan ito. May pananampalataya ako sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may tiwala sa iyo ang Diyos. Sabi nga ng mga Amerikanong matatangos ang ilong, God will never bet on a losing horse. Hindi po siya tatawag ng isang tao, maging kapamilya niya, maging anak niya, maging army po niya, para lang mapatay sa giyera. Hindi po. Tayo po yung generation na meron po tayong glorious destiny with God in taking dominion of the kingdoms of this earth, because Jesus is the King of kings and Lord of lords. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka rito. Dagdagan mo ng kondisyon, maging tapat ka lang. Dahil tapat ang ating Diyos, kapatid, tatapatan niya ang level ng katapatan mo ng blessing niya sa iyo. Kaya kung ikay nagtatanong sa Panginoon, sige, palakpakan natin ang Diyos. Kung ikay nagtatanong sa Diyos sa panahon na ito, kapatid, na para bagang meron ka pang hinihintay, meron ka pang hinahanap, and everything, sabihin ko sa iyo, kapatid, magtapat ka sa Diyos at nakikita ng Diyos ang katayuan ng puso mo. Siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos ng katapatan, siya ang kasakasama mo. So, yun po, i-demonstrate ng Diyos ang kanyang biyaya sa inyo. Alam po niyo, ito, ako lang po ito. Kumbaga, hindi ko minamagnify ang negative dahil naniniwala po ako, lahat tayo, sabi nga po kanina, lahat tayo dumadaan sa problema at pagsubok. Depende po sa attitude mo, ang altitude mo, spiritually. Alam po nyo, last Sunday, nag-preach po ako sa anniversary rin isang church sa Quezon City. Sabi ko nga doon sa pastor, Pastor, ikaw ang, hindi naman jokes lang to, pero ikaw ang sinisisi ko kung bakit na-disgrasya ako. Yung grupo namin ng Firing Glory Prophetic Team, meron po kaming Prophetic School of Destiny, ay nagre-retreat kami sa isang resort, nagmi-meeting kami dyan sa San Pablo, kasama ko po si Joyce. Isang membro po nila ay merong resort na maganda, at andun po lahat ng facilities, 3 days po kami, binigyan kami ng tigi-tigi isang room. Kung bakit sa room po na na-assign ako, kalahati lang nung kama ko sa bahay,
Doon po sa bahay namin, may kasabihan tayong, yung taong yan, alam mo, pag tulog lang yan, mabait. Pagising yan, hindi. Baliktad po ako eh. Ako po, pagising, mabait ako. Pero pag natutulog po, hindi. So, pag ako po ay nanaginip, talagang si Pen noong buhay pa, tsaka si Joyce ngayon, katabi ko, talagang kung makapagpapail ng kaso sa barangay, ididemanda ako ng harassment, ng physical injury. Kasi pag nanaginip po ako na kaaway ko yung taxi driver, nanununtok ako, sila nasusuntok ko. Pero madalas din po nananaginip ako na ako yung nagpipreach. Sabi nga ni Joyce, Papa, nagko-quote ka pa ng Bible verse, nag-altar call ka pa sa panaginip. Maganda ka ako panaginip yan. Nung andun po kami sa resort, hindi ko matandaan yung panaginip ko. Alas 5 po ng Martes ng madaling araw yon, last July 25. Nanaginip po ako na meron akong nakakatunggali, nalaglag po ako sa kama. Nung nalaglag po ako sa kama, pumama sa, the three-port na aparador na walang pinto, yung ulo ko. Ito po yung ulo ko. Ay nabiyak po ng 4 inches. At talagang tagas ang dugo. Mabigat nito, nag-iisa ako sa kama. Dito ko nakita yung grace ni Lord. In the midst of this trial. Dahil ang topic ng preaching ko po ay spiritual maturity sa kawan. Pinaharana sa akin ng Panginoon yung maturity. Unang-una, nasa room po ako. Nag-iisa ako. Ang lakas ng kalabog. Nadinig ni Joy sa kabilang kwarto ng hotel. Doon siya nakatira sa kabilang kwarto. Nadinig niya may kumalabog. Pero hindi po niya iniisip na ako yung mabait na natutulog na nananaginip ng hindi maganda. So, kumalabog po ako doon. Alam niyo, nagising ako. Biyak yan, ganyan kahaba. Mga kapatid, tagas ang dugo. Ang problema, yung cellphone ko pa, dead pa ang battery. So, i-charge ko pa, nakaganyan ako. Tinawagan ko si Joyce sa kabilang kwarto. Alas 5 ng madaling araw yon. Tapos sabi ni Joyce, Papa, daling kita sa ospital. Hindi ka ako, titigil din yan. Kinuha na niya ng litrato, pinakita sa akin. Sabi ko, tara na nga sa ospital. Pagpunta po namin sa ospital, dito na-test yung aking maturity. Kasi maturity ang preaching ko eh. Pagdating ko sa ospital ng San Pablo City, dinala ko doon sa emergency. Nakita po nila, sa mga alas 6 yun, sabi ngayon ng doktor sabi niya, tatawag tayo ng surgeon, makapaghihintay ba kayo hanggang alas 9 ng umaga, darating yung surgeon para tahiin yan. So, wala po kaming choice. Sabi ko, sige, 2 oras lang naman maghihintay, nilagyan po ng gas, ganyan namin, 2 oras, sinitiscan po ako, tumatagas din ang dugo doon sa room ng laboratory. Kapatid, alas 9 na, wala pa yung doktor. Alas 9:30 na, wala pa yung doktor. Alas 10 na, wala pa yung doktor. Alas 11 na, wala pa yung doktor. Nakabiyak tong ulo ko, nakatiwangwang. Dumating yung doktor, 9:15. At tapos, ang sabi ng doktor, alam po nyo kami namang mga doktor, gano'n. Kasi yung may-ari ng resort, parang pinagsasabihan ng doktor. Sabi ko, sister, huwag ka lang maingay. Kasi pag nainis mo yung doktor, baka lalo akong masaktan, madagdagan ang bukol ko. Madalit salita po, tinahi 10 stitches ng doktor. Mga 11 na po, natapos na kami. Nagababalik na kami. Nagsara naman yung cashier, hindi rin kami makauwi. Hanggang hindi 1:13 dumating yung cashier. Sabi ko, Lord, pwede na kaya akong magreklamo? Sabi ko, hindi bali, Lord, magtitiis lang ako. Maturity lang ang kailangan. So, sa madalit salita po, inabahan ko po ang aking pasensya. Nagtiis po kami, hindi kami naging violent katulad sa dream. Nagtiis po kami ni Joyce, dumating 11:30. Pagkabayad po namin, nakaalis na kami. Ang pinasasalamatan ko sa Panginoon, unang-una, hindi ako nag-collapse. Nag-iisa ako sa room eh. Tagas ang dugo. Pangalawa, hindi po ako nasuka. Pangatlo, scan po. Ang lakas po ng kalabog talaga. Nadinig nga sa kabilang room eh. Hindi nagka-crack ang skull ko. At nakita ko po, eventually, mga kapatid, ito by God's grace, matutuloy po kami sa Iloilo ng Touching Heaven bukas.
What the enemy meant for evil, God can turn it for good. At by the grace of God naman po, ay dependent ako ni Joe sa Bangko Sentral. Kagandahan loob din po ng value care ng Bangko Sentral at lalo na ng Heavenly Bank. Yun ang nagbayad po doon sa ospital sa San Pablo City. So God is faithful na hindi kanya bibigyan ng problema na hindi mo kayang tayuan, and God is faithful that He will provide a means and way for your escape. Sabihin mo sa katabi mo, God is faithful. Even though people surrounding you are not faithful, God is faithful. Even though you are not faithful, God is faithful. And, huwag niyo kalilimutan, God has a faith in you. Sabihin mo sa katabi mo, may tiwala sa iyo ang Diyos. Kaya dapat ka mo maging faithful ka. Nakakaya naman sa Diyos. So in essence, faithfulness is the reflection of God's nature. So ang katapatan, kapatid, ay isa sa naturalesa ng Diyos. Kaya kung ang Diyos natural na maging faithful, kapatid, natural, na every morning, His grace, His faithfulness, they are new every morning. Sabihin mo sa katabi mo, good morning, kapatid. Praise the Lord. Okay, ito na po. With the permission of the Holy Spirit, gagamitin ko yung word ng faith. One day, Jesus said to His disciple, let us cross to the other side of the lake. So they got into the boat and started out. As they sailed across, Jesus settled down for a nap. Ano ba yung nap sa Tagalog? Nag-idlip. Hindi po si Napoleon yon. So, but soon a fierce storm came down on the lake, and the boat was filling with water, and they were in a real danger. The disciple went and woke him up, shouting, Master, Master, we're going to drown. When Jesus woke up, He rebuked the wind and the raging water. The storm stopped and all was calm. And He asked them, where is your faith? So, 3 W po ang problema nila nun. Unang-una, yung tubig. Yung tubig pumapasok na sa bangka. Pangalawa, the water. Pangalawang W, the wind. Ito po yung nagiging dahilan kaya merong pangatlong W, the wave. So 3 W po ang problema nila. The water, the wind, and the wave. Problema ko rin po ang water, kaya uminom ako. So the disciple went and woke up. Sabi po ng Panginoon, where is your faith? Okay, dito na po ako. Teka, ayun pala ang relo, 9:13. Okay, pareho kami. So, Ma'am Apple, hanggang anong oras po ako? Okay ba kayo hanggang dispiras ng rapture? Matatapos tayo. Magkikita-kita naman tayo doon eh. So, okay. Hindi po. 9:13 plus 30 is 9:43. Ayan. Pag 9:43, Joyce, senyosan mo ako ng ganon. Kasi ang problema naming mga preacher, kung paano mag-umpisang mag-preach, at lalong malaki ang problema namin kung paano matatapos mag-preach. So I believe God is faithful. So ito po ang pamagat ng aking preaching ngayon. Faith in His faithfulness. So, ang faith po rito, hindi yung believing faith and everything. So it will be an acrostic of the faithfulness of God. So, okay, so, unang-una po, ang sabi po sa Bible, your word is settled in heaven, your faithfulness endures to all generation. Psalm 119. Ang sabi naman po sa Deuteronomy 7:9-11, therefore know that the Lord your God, He is God, and faithful God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. So kung makita po nyo, faithful po siya
sa lahat ng generation, sa lahat po ng season, sa kanyang awa, doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Tanong mo nga sa tabi mo, do you love the Lord? And those who love Him and keep His commandment, hindi ko na patatanong sa katabi mo kung sumusunod 100%. Baka magkasala pa yan, maging exemption pa yan. Okay na po, letter F. Huwag po niyong kalilimutan to. Sabi po rito, for all generations and all seasons. So God's faithfulness, yung letter F po ng faith, God's faithfulness is for all generation. Mabata ka, makabataan ka, hindi ko masasabing matanda ka na dahil baka bumalik tamaan ako, mga senior ka na. Yan, para magandang pakinggan. So mga senior ka na, elder ka na. Ang katapatan daw ng Diyos, sabi rito, I will sing of the mercies of the Lord forever. Sabi nga po nyo, forever. With my mouth I make known thy faithfulness to all generation. So yung katapatan po ng Panginoon sa lahat ng regenerasyon, mula doon kay Eva at kay Adan, hanggang sa pagdating ng Panginoon, kapatid, lahat nito naka-offer sa bawat isa na God is faithful to all generation. Kaya generation X, Y, Z ka man, o generation AI ka ngayon, kapatid, kung ano ka man generation, God can be faithful to you. Wala po, He is no respecter of person. Sa katandaan po natin mga kapatid, anumang panahon, ang Diyos ay tapat para sa iyo. Maaring na-delay sandali yan kapatid, pero still, His faithfulness is for all generation, for all people na nakatiwala po sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, may relation sa Kanya. So kapatid, kandidato tayo sa katapatan ng Panginoon anuman ang panahon. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka rito. Pag sinabi ko, sabihin mo sa katabi mo, kasama ko rito, kawawa naman yung katabi mo pag hindi mo nirilisan ang life. Nakarating hanggang Makati ang deklarasyon, hindi na nabahagian ang katabi mo. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, kasama ka rito. Yun, kasama na ngayon yung katabi mo. Kawawa naman kung maiiwan yan. So, ang sabi po rito, sa lahat ng generasyon, sa lahat ng season, kapatid, God is a covenant-keeping God. Winter, summer, spring, or fall, God has a covenant for you. At ang covenant po niya, hanggat may nakikita kang rainbow, sabi kay Noah, committed po siyang wala ng destruction sa pamamagitan ng tubig dito sa earth. Tandaan po niyo to, hindi na niya ilulubog uli ito sapagkat God is faithful to His covenant. Ano po ba ang covenant ng Diyos sa iyo? Ako po, may covenant kami ng Diyos. Sabi ng covenant ng Panginoon sa akin, anak, gagamitin kita. Kaya naalala ko po nung minsan, sa inyo siguro sa bus, may naranasan kayo, minsan may kumatok po doon sa gate namin eh. Yung po bang may mga dalang ginagano na bulsa, pag-preach sa bus, tsaka mangungulekta. Sabi ko, Brad, alam mo ka ako, Brad, yung mga ginagawa nyo. Sabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, it shall be added unto you. Hindi ka ako yung ginagawa nyo. Seek ye first the kingdom of God and it shall be collected by you. Kako, hindi nangungulekta, binibigay natin sa Panginoon. Kung nakashort lang po ako, may pala ko, nagpapala ko, medyo may putik, may kumatok sa gate namin, dalawa. Sabi niya, sir, sabi niya, Bible study po tayo. Sabi ko, hindi may ginagawa ko eh. Sabi sa akin, hindi 2 minutes lang. O sige kako, 2 minutes lang. 2 minutes lang ha, o sige 2 minutes lang. So siniyaran po niya ako na kailangan nating maligtas at sila sabihin ko na yung grupo, the fourth watch, sabi niya, kailangan may faith tayo sa Panginoon, kailangan mabaptize tayo sa tubig
para tayong maligtas dahil yun ang sabi ng Biblia. Sabi ko, Brad, bakit yung nakapako sa krus? Hindi pinababa ng Panginoon para mabaptize. Sabi ng Panginoon, today you shall be with me in the paradise. So, hindi good works yung baptism in water. Kailangan ka ako, ang salvation, by faith lang. It's not by work. Ang sabi po, it is the grace, the gift of God. So, ang kaligtasan po, hindi sa good works. So, ginayan. Mamaya, babanatan niya ako ng another Bible verse sa Romans 3:23. Kung ano-ano pang sinasabi niya, Romans 6:23. Pag sinabi po niya yung Bible verse, kino-quote ko sa kanya yung sinasabi niya. Sabi niya, bakit? Ano ho ba kayo? Kinuha ko yung Bible ko, nakita niya punong-puno ng kulay. Sabi niya, ano ho ba kayo? Sabi ko, alam mo, katulad mo ako, nagpipreach din ako sabi niya, pag hindi namin kayo kasama, sabi niya, hindi kayo tinawag ng Panginoon. Sabi ko, kapatid, tingnan mo, sino may demonyo sa atin dalawa? Ganon ako ka-diplomatic magsalita Sabi ko, ikaw pinapasok kita para unity ng body. Ako, sinabi mo, pag hindi nyo kasama, hindi ako ligtas, kayo lang. Sabi ko sa kanya, Brad, nasaan ka para tanungin ang calling ko? Nasaan ka nung ang anak ko naninigas, hindi ko mahawakan sa init, umuungol, sinasabi ng Diablo, makukumbulso na yan, mamatay. Pinatungan ko ng kamay sa pangalan ni Jesus. Miraculously, instantly gumaling. Sabi ko, nasaan ka nun? Sino ka para questionin ako? Sabi ko, Brad, sabi mo, 2 minutes lang, di ba? Ako, itong 4 na sulok ng loteng ito, akin ito, may titulo ko. Kaharian ko to. Ang utos ka ako ng hari, hindi mababali. Sabi mo, 2 minutes, bukas na kako yung gate. Eto kako yung pala ko, pag hindi ka umalis, hahatawin kita. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Sa inis ko po So, kaya ko nasabi yung kapatid, dapat malaman mo na ang bawat isa sa inyo may purpose ang Panginoon. Ang bawat isa sa inyo may plano ang Diyos. Ang bawat isa sa inyo may calling mula sa Diyos. And do not let any demon in hell, anybody na sabihin sa iyo, questioning ka kung bakit ka narito, kung bakit ikay naglilingkod sa Panginoon. Dahil ayaw ng Diablo na ikaw ay makaranas ng panibagong katapatan sa Diyos. Gusto ng Diablo, magloko yung sound system. Gusto ng Diablo, manatili ka lang faithful, very holy and holy. Kapatid, hindi yun. Ang gusto ng Diablo, maging holy ka, W-H-O-L-L-Y. English po yun. Sa Tagalog, marami kang butas. Mabubutasan ka ng Diablo. Yun yung holy. Pero gusto ng Diyos, H-O-L-Y. You are holy before God and you are faithful. Sabi po doon, ang kanyang awa, walang katapusan. At sabi ko pa ron, all season. Ano man, tag-ulan man, tag-init man yan, tag-problema man yan, tag-may sakit man yan. Mga kapatid, tandaan mo, all things will work together for good to those who love God and called according to His purpose. Sabihin mo sa katabi mo, you are called by God. Sabihin mo ulit, do not grow cold, C-O-L-D. So, wag po tayong manlamig. Medyo pag dumating ang panahon na nakikita ba nyo ang ganda nito, may mga lights, at saka may mga aircon, noon lalamigin na kayo. Magja-jacket na kayo rito noon. So, in the meantime, huwag kayong maglamig sa relationship sa Diyos. At kung sakaling nainitan kayo, kapatid, pasalamat tayo sa Diyos. Buti hindi tayo sa impyerno pupunta, mas mainit doon. Hindi pwede engineer doon. So, tandaan po nyo ito. Ang kanyang katapatan, laging available. Hindi po nakatago, hindi mahirap matikman. So, forever ang mercy niya, ang awa niya. Lahat tayo hanggang ngayong nasa earth pa, we need the mercy of God. So, sabi nga po doon, surely, His mercy, His love endures to all generation.
At ang sabi po doon, laging available ang kanyang faithfulness. Hindi po ito seasonal. Hindi po ito kung tag-araw lang, tag-init. Hindi ito yung everything is beautiful. O hindi ito yung miski meron kang problema, tapat pa rin ang Diyos, mga kapatid. Tandaan po niyo yun. At ang sabi ko pa dito, wala siyang expiry. Hindi ka bibigyan ng Panginoon na hanggang 70 times 7 lang kita patatawarin sa kasalanan mo. Kuwan lang po yun, figurative speech yun. Ibig sabihin, walang katapusan ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon, ang mercy po sa atin ng Panginoon. Because God is faithful. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Okay, so letter F for all season, for all generation. Letter A, all omni attributes are all in. Yung attribute po, para Tagalogin ko, katangian. It is a quality or feature regarded as a characteristics of inherent part of someone or something. So yun po yung 15 minutes na lang. Okay, mercy Lord, mercy. Faithfulness. Joyce, isesenyasan mo nga ako para ako si Sir Diwa parang nasa introduction pa lang ako Wala pa nga ako sa katalatian introduction. So anyway, I need your mercy because God is full of mercy. Tsaka ang pangalan nyo lahat ngayon ay mercy. So, naka-Mercedes-Benz kayo. So pag sinabi po natin all omni, ang ibig sabihin ng omni is all. At yung attribute po, ito po yung katangian ng Diyos. Kaya are all in. Lahat ng tatlong omni, lahat ng tatlong all, nasa Diyos. Kaya po pwede kang magtiwala na sa katapatan ng Diyos, meron siyang tatlong omni. Na which is, wala sa atin, siya lang ang meron. Kung siya lang ang meron nun, kapatid, po pwede kang magtiwala sa katapatan ng Panginoon. Unang-una, omnipresent, all-present, all-powerful, omnipotent, all-knowing, omniscient. Wala sa atin siguro dito, makapagtataas ng kamay na meron kayong nung tatlong omni. Sabi po sa Psalm 139, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If ascended to heaven, you are there. Sabi niya, sana ako makapagtatago. Pag pumunta ako sa langit, nandun. If I make my bed in hell, behold, you are there. So sabi niya, kung doon ako natutulog, naglagay ng kama, doon ako nananatili sa impyerno, andun ka. Sabi ko nga po, ako payag, pumunta sa impyerno, basta kasama ko si Lord. Kasi yung impyerno, hindi iinit yun, magiging langit yun, dahil andun ang presensya ng Panginoon. Kaya kung si Lord ay nasa buhay mo, nasa puso mo, impyerno man yung paligid mo, impyerno man yung kaharap mo, heaven yon para sa iyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yan ang mga mukha ng mga pang-heaven. Ang sabi, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there, your hand shall lead me and your right hand shall hold me. So, bibilisan ko na lang po. Unang-unang omni, omnipresent. All present. Saan mang lugar, nandun ang Panginoon. Iba yung manifest presence, iba yung present ang Panginoon saan man lugar. Kaya nasaan man dako ka ng daigdig, kapatid. Nasaan man dako ka ng trabaho, ng bahay mo, ano man ang sitwasyon mo, the Lord is there. You can call Him. You can pray for Him. You can ask for His mighty presence na mag-manifest sa buhay mo. So, tambay nga po dito, everywhere, nandun ang Panginoon. Pangalawa, hindi ka nag-iisa. Si Ninoy lang ang nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Pang-apat, ipakikita ni Lord. Hindi lang nandun siya sa presensya, kapatid. Ipakikita ni Lord na nandun siya. Magre-reveal siya sa iyo. Depende sa revelation mo, ang faithfulness na mararanasan mo sa buhay mo. At ang pang-apat, patutunayan niya sa iyo
kapatid, na nandoon yung presensya niya. Nung yung mga disciple nakatakot sila, sarado ang pinto, ang Panginoon with a glorious resurrected body, dumaan sa pader, nagpakita sa kanila, ipinrove sa kanila na after 3 days, mabubuhay siya. God is an omnipresent God. And I believe God is here today. God knows your heart. Alam ng Panginoon ang sitwasyon mo, kapatid. Naalala ko po, last na kwento nito. Naalala ko po, nung nagpunta kami sa Amerika, ginamit ng Panginoon yung building ng kabarkada ko, magtayo kami ng church. At kung kayo medyo pinagpalang makabiyahe ng Amerika sa San Diego, tumawid kayo ng Tijuana, mga kapatid. Mexico na yon. So pagdating doon, sa kanto po na yung Tijuana, merong outlet doon ng Nike. So papunta kami doon, July 4, hindi ko makakalimutan yon. Tumawag ako kay Pe, sabi ni Pe, Sir, nandyan yung kapitbahay natin sa tapat ng bahay natin, si Charito sa San Diego. Hanapin mo. Ano kako ang address? Hindi ko alam. Ano numero? Hindi ko alam. Nag-pray po ako ng gabi. Specific yung prayer ko. Sabi ko, Lord, kilala mo yung kapitbahay ko. Alam mo, naririto ako. Lord, ang prayer ko po, makita ko siya sa isang department store o mall dito sa San Diego. So dahil July 4, medyo punta kami ng outlet doon sa Nike. May kasama po akong isa na businessman din. Sabi ko, Brad, sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa kasama ko, Brad, tamo, sale ng sombrero. Medyo lamang po ang pagkakalbuno kaysa sa akin. Sabi ko, Brad, ito, $1 lang ang sombrero. Nike. Ang bulong ko po, sa hina ng boses ko, na ang bulong ko lang ay parang sigaw. Abe, sa kabila nung rack, nung Nike, na sombrero, meron sa sportswear doon. Nandun po yung kapitbahay ko na ipinagpe-pray ko na sana makita ko doon sa mall na yon. Kapatid, sa laki-laki ng universe, meron tinatawag na Earth. Sa laki-laki ng Earth, may tinatawag na Philippines. Sa laki-laki ng Philippines, merong tawag na NCR. Sa NCR, may tinatawag na Mandaluyong. Sa Mandaluyong, may tinatawag na Mayon Street. Sa Mayon Street, may tinatawag na Posim. Sa Posim, meron tinatawag na silya na kulay blue na may nakaupo dyan. Alam ng Diyos, ikaw yon. So the presence of God ay nasaan ka man, alam niya kung nandun ka. Kaya niyang i-arrange na situation para ipakita niya sa iyong God is faithful. Sabihin mo uli sa katabi mo, God is faithful. Huwag niyong kalilimutan yan pag dumaraan kayo, kaya nagpe-pray kayo, huwag niyong isipin na hindi kayo naririnig. Andun ang Panginoon. Lalo nandun ka sa room, andun ang Panginoon. Tandaan po niyo, God is an omnipresent God. Okay. Ang sabi sa Jeremiah, ito po yung sumulat ng Lamentation. Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and an outstretched arm. There is nothing too hard for you. Sabi po doon, siya po yung God of all flesh. Nilalangan lang po niya by His power and nothing is too difficult for you. Kapatid, ano man ang sitwasyon niyo, tandaan niyo, nothing is too difficult for our God. Bakit? Ito ang sagot. Because God is an omnipotent God. Lahat ng power ng Diyos, lahat ng power sa buong universe, sa buong daigdig, kapatid, mas maraming power dyan ng Diyos. Kaya huwag kang matakot kung the enemy is coming unto you like a flood, the Spirit of God will raise up a standard against him. Bakit? All-powerful siya. At yung power niya, kapatid, dahil faithful siya, pwede pang dumagdag. Kaya sabi sa Ephesians 3:20, unto Him who is able to do exceedingly, abundantly, beyond what we ask, according to the omnipotent power of God work in us. Bakit ka matatakot?
Kung maaaring may mga taong may power, nasa pwesto, may power ang pera, may power in everything, huwag niyong kalilimutan. Pag ang Panginoon ang nagsintensya sa kanila, He is an omnipotent God. At sabi ko nga po doon, He can overpower the enemy. He has a creative power. Maang daigdig nila lang po by the Word of God. So God can be trusted as a faithful God because powerful siya. Mahirap mong pagkatiwalaan. Pumunta ka sa isang sangay ng gobyerno, hihingi ka ng tulong and everything, lumapit ka sa janitor. May magagawa ba yon? Wala. Lumapit ka, kumbaga Central Bank, sa governor ng BSP. May magagawa yun, siya yung head. Huwag niyong kalilimutan, our God is the ruler of the universe. And even if you trusted your life to Him, He has the power to do exceedingly, abundantly, beyond what we ask or think. Tandaan mo nyo, God can overpower the enemy. So, ang sabi din po, babasahin ko na lang yung huli. Write the things which thou hast seen. Okay, meron pa akong konting minutes ha. And the things which are and the things which shall be hereinafter. So, all-knowing. The Lord hear from heaven your dwelling place and forgive and render to each according to all His way, whose heart you know, mali yung nakuha na kong picture niya, dapat walang A. For you alone know the hearts of the Son of Man. So kung makita po niyo, ang sabi sa Proverbs, the heart of the king is in the hand of the Lord. Kaya po niyang kontrolin. Alam niyo, matigas man ang puso ng tao, kayang-kaya yung palambutin ng Panginoon. So the past, the present, and the future, alam po ng Diyos. Sabi kanina, nung isa sa worship team, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. All-knowing po siya. At ang sabi nga po doon, si Judas, ibebetray na siya. Pinagkatiwalaan pa niya, ginawa niyang treasurer. Alam po niya, 5 minutes na lang daw, sabi niya. At tapos denial. Si Peter, alam niya, i-deny siya. Pero dahil alam ng Panginoon na Apostle Timber, si Peter, pinagpasensyaan niya, especially hinanap niya. Bakit po? Alam ng Panginoon, papakinabangan ko ito sa apostolic movement. Sabihin mo sa katabi mo, papakinabangan ka ni Lord. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from all evil. And we have confidence in the Lord concerning you, both that you do and will do the things we command you. Okay, letter I naman to. Kanina F, for all generation. A, all omni. Ngayon I, inherent goodness. Kapatid, kung paano ang tao nagkaroon ng inherent sin because of Adam and Eve, kung si Kristo ay nasa atin, ang Diyos from the start, sabi nga, God is good all the time and all the time God is good. Hindi nyo mayalis sa Diyos ang kabutihan sa Kanya. Kaya expect po kayo that in all these things, it will work together for good. Bakit? God is good all the time. Even the time is not good, God is still good. Even during the time that you are not good, God is still good. So pwede nating pagtiwalaan ang katapatan ng Diyos kasi hindi mahirap sa Kanya maging mabuti. Naturalesa niya yun. Goodness ng Diyos yun. Kaya pwede kang magtiwala sa Diyos. Okay, bibilisan ko na lang po. Kung sumusunod ka sa Panginoon, tiyak, magiging mabuti ka ron. At sabi ng Panginoon, siya ay faithful na tatapusin niya yung sinimulan niya sa inyo. Pati itong building na ito, tatapusin ng Panginoon to. At ako'y naniniwala, katulad nung si Solomon, dinedicate ang temple. Imbitahin niyo ako pag dinedicate niyo ito. Dalawa ko, ang thickness ng cloud of glory ay bababa dito sa atin. God is not a man, one given to lies, and not a son of man, that he will change his mind. So, ang sabi po doon, does he speak and not do what he says, that he promised and not come true? I was brought here to bless, and now he has blessed. How can I change that? So, makita po nyo, ang Diyos daw ay hindi tao. Bakit? Meron siyang truthfulness, letter T, truthfulness to His Word. Pag ang tao ay kausap mo,
walang isang salita at sinungaling siya. Huwag kang magtiwala na tapat siya sa iyo. Pero ang Diyos, kapatid, lahat ng pinangako niya sa iyo, lahat ng sinulat niya sa iyo, mapanghahawakan mo. Bakit? Ito po yung katotohanan. Hindi po ito kasinungalingan. Kaya sabi nga niya, ang Diyos hindi tao na nagsisinungaling. Mahirap magtiwala sa liar. And I believe the liar will go to hell. So, huwag po kayong magtiwala. Hold fast. Okay. The Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and remind you of everything I said to you. Okay, kaulilian. There are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. The Holy Spirit partnership from beginning to end, nung Genesis. Uy, yun ang grace. Yun ang tawag sa, kanina yung 5 minutes, mercy. Yung 15, grace. So the Holy Spirit, from the beginning of Genesis to the creation, hanggang sa Revelation na nitong Bible, sabi, the Spirit and the bride says, come. So kung makikita po natin, ang pinaka-importante na makapagtitiwala, tandaan po nyo to, ang Holy Spirit is not a wind, is not a dove, is not a fire. Kinumpara lang siya doon. Hindi natin ilimit sa fire at sa wind. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Hindi po siya mababa sa Ama at sa Anak. Pangatlo lang siya inintroduce dahil sa book ng Acts, nirebilang po siyang huli. Pero kung ano yung grandeur, kung ano yung glory, ano yung power, ano yung faithfulness ng Diyos, lahat pong yan nasa Holy Spirit. At yung Holy Spirit nasa atin ngayon. Kaya kung ang Holy Spirit nasa atin ngayon, all the glory, all the grandeur, all the power, all the blessing, nasa iyo, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, yugyugin mo ng konti. Yugyugin mo konti. Sabihin mo, nasa iyo, kapatid. Siya yung umpisa at huli. Siya yung Alpha at Omega. Yung fruit of the Holy Spirit na isa is faithfulness. Sa Holy Spirit nasa iyo, mamumunga ka ng katapatan. At ang sabi po doon, your life will be a witness when the Holy Spirit comes upon you. At malapit na po. Ito na, last na ito. Alam niyo itong istorya sa Hebrews 11, by faith, he forsook Egypt. Si Moses po ito. Not fearing the wrath of the king, for he accept lordship. Hardship pala. Endure seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover, sprinkling of the blood, lest he who destroy the firstborn should touch them. By faith, they passed through the Red Sea and by dry land, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned. Okay. Like Moses, what must we do? Nadinig natin ang preaching, nadinig natin yung acrostic ng faith. Katulad ni Moses, sabi sa Hebrews 3:2, he was faithful to God, si Jesus to, who appointed him. Just as Moses served faithfully when he was entrusted with God in the entire house. Letter F ni Moses. Si Moses to, ito naman, acrostic ni Moses. He forsake Egypt. Kung kapatid tayo, para natin maranasan yung new level ng kanyang faithfulness, kalimutan natin yung worldly, carnal, kalimutan natin yung Egypt. Alisin natin ang Egypt sa ating puso. Ang mga Israelites lumabas sa Egypt, pero ang Egypt nasa puso pa nila. Kaya umikot sila ng 40 years. So number one, para matanggap natin yung katapatan ng Diyos, i-forsake na natin, kalimutan na natin, makipag-break ka na sa mga worldly things, carnal things, sinful things. Si Moses, pinorsake niya ang Egypt, inaccept niya yung God's word, not the word of the world. Increase your faith and see the invisible. Sabi, si Moses, nakita niya yung hindi nakikita. You trust the blood and the rod. Si Moses, dahil sa blood do sa door, meron po akong outline na ngayon na transition from camel to door. Si Moses, nilagay niya ng blood yung door, the angel of death passed over sa lahat ng mga taga-Israel. At ang kaulilian, have the Holy Spirit do His will. So kapatid,
His faithfulness is letter F, for all generation, for all season. Letter A, all omnis are in Him. Letter I, inherent sa Diyos, yung kanyang goodness and faithfulness. Letter 3, number 4, truthful siya sa kanyang salita na faithful siya. Truthful siya. Hindi siya sinungaling. Pangatlo, it's all by the third person of the Trinity, the Holy Spirit. At pagkatapos po noon, mga kapatid, eto naman, kanina definition ng faithfulness ng Diyos. Eto ngayon ang dapat ang definition mo sa iyo to. Faithfulness is the act of remaining steadfast and committed to God and His teachings. It is a demonstration of loyalty and trust in God's promises, even in the face of adversity or temptation. In essence, hindi bioessence, hindi ko alam kung ano yung produkto ron. In essence, faithfulness is a reflection of our relationship to God. I am trusting and believing that all of you here have a personal relationship with God. All you have to do right now is be faithful, for He is faithful. And nothing is too difficult for Him because you have the Holy Spirit. And lastly, TGBTG. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo, and I want to release the anointing, the Holy Spirit.